Maliwanag na ba? Or maliwanag pa? Umuulan kasi. Or kakatapos lang ng ulan. So, hello everyone! Welcome back to our channel. And in today's video, may gagawin ako dito sa aking mga aloes. Or sa aking aloes na naglalakihan. Tingnan nyo yung kanyang paso. 2 years ago pa to dito eh. And siguro puro pames na rin yung laman yan. But before that, coffee muna tayo. Kasi kakatapos lang. Yes, kakatapos lang ng ulan dito. Alam nyo guys, dito sa lugar namin ay palaging umuulan. Hindi na naarawan yung mga succulents natin dito. Yung mga dapat maarawan. Ito. Tingnan ko. Nagdilig kasi ako kahapon. I mean kagabi, nagdilig ako ng mga succulents natin. Ayan o. Yan, yung mga nasa taas-taas dyan. And yung mga nandito sa gilid. May potting mix tayo dito dahil magkakat-kat o i-divide natin to into pieces or yes, kasi sobrang dami na niya. Tingnan nyo o. Aloe to, or variety siya ng aloes. Alam niyo, ang mahal din ito before, pero ngayon, mura mo na lang siyang mabibili. And nagustuhan ko siya dahil sa kanyang itsura. Maganda siya in person. Kung mapapansin nyo, may tinik-tinik siya dito. Hindi siya masakit, or hindi siya nakakatusok na. Matigas siya, pero hindi siya katulad ng ibang cactus na pag natusok ka, maiiwan sa balat mo yung tinik. Ito hindi. As in, parang plastic siya, kaya gustong-gusto ko. And yun nga lang, etiolated na siya or leggy. Yes, ganito yung itsura niya pag leggy kasi nasa ilalim lang siya. Kasi nga hindi ko pa siya nabibigyan ng oras para iripat. Ngayon lang. So, merienda tayo. Bumili ako ng butche. Tapos, may kape tayo dito. Bago tayo magsimula ng ating gagawin. Sana hindi muna tayo ulanin. Kasi kakatapos lang. So, ayan. Mag-start na tayo. Dumi ng aking tray. Hayaan na natin. By the way, may ipapakita ko sa inyo. Tingnan nyo yung nangyari dun sa pinropagate nating aloe before. Yan o. Naging ano na siya, wala na siyang dahon kahit isa. Kagabi ko lang napansin na wala na siyang dahon kahit isang piraso. Wala na siyang dahon kahit isang piraso kasi sinimot siya ng uod. Cotton, no. Quiet, quiet. Sinimot siya ng uod and ngayon ko lang napansin. Kung hindi ko pa siya diniligan kagabi, hindi ko mapapansin na may uod dito sa garden. Kaya lang hindi ko nakita yung uod kung nasaan na. As in, yung aking mga pinropagate dito, karamihan ay kinain ng uod. Ilan kaya yon? Nakakasura. Puro uod yan. Kasi kung snail yan, ano ang gusto nila, titirahin nila is succulents. Start na tayo ng ating gagawin, guys. Yan, kwentuhan na lang tayo ngayon muna. And tulak ko lang kayo konti. Yan. Uproot lang natin to. Sobrang tagal na sa akin ng aloe na to. Hindi ko na siya babanlawan. I-uproot ko lang and then i-rest ko siya ng ng at least 30 minutes to 1 hour. Ayan, tingnan nyo naman. Dara, pengin ng gloves. Dalawa. Gloves. Gloves sa kamay. Nandun yung sa kwarto. Ayoko magdumi. Buong buo siya sa ating 6x6 na pot. Nabili ko lang siya ng isang peraso pero tingnan nyo naman yung itsura niya. Mag-gloves lang muna tayo kasi parang ayoko magdumi. Kasi nagkakapi ako. Yan. Natatandaan ko, yung aking gamit dito is, yung luma kong potting mix sa ating succulents na vermicast and pames.
Ayan o, vermicast. Ngayon, ang ilalagay ko is vermicast, pumice, coco peat, and konting rice hull. Tingnan nyo guys, oh, puro pumice na talaga yung kanyang potting mix. Kaya kailangan na talaga natin siyang palitan. Plus, yung ugat niya, andito na rin yung mga net or yung mesh tape na kasama. Madali lang naman siyang ikat. Huwag na natin gamitan ng cutter. Mas maganda pag magpo-propagate kayo or maghihiwa-hiwalay kayo neto, sasamahan nyo pa rin ng ugat kahit papaano para madali siyang makaka-adjust. Ayan o. Yung iba, binabalawan to, pero hindi naman siya infected ng ng mealybugs, ganyan. And wala siyang mga gumagapang. Pero kung gusto nyong makasure na wala talaga siyang mga insects na gumagapang dyan, balawan nyo before nyo itanim ulit. Pero ako hindi na. Matagal na kasi to sa akin. Plus, sanay na ako na mabait siya alagaan. Tingnan nyo, oh, mother na din pala itong mga hahatiin natin. Ayan, oh, isang mother. Tapos dalawa. So, 3 mother na din. Tagalin lang natin yung mga dry leaves. Huwag kayo magtataka kung ang inyong mga aloes is may dry leaves talaga sa ilalim. Kasi, normal yan. Tumatanda kasi yung mga dahon yan and tumataas siya ng tumataas. Lalo na pag ito ay nakailang taon na sa inyo, lumalaki pa to, plus tumataas para siyang nagiging puno style. Kasi nawawala yung mga dahon niya sa ilalim. Napapalitan naman siya ng bago. So, ayan. I think hindi na natin siya kailangang i-air dry guys. Kasi lalagyan ko na lang siya ng rooting powder. Pero nasa sa inyo kung gusto nyo siyang i-air dry muna or i-air dry. Ako hindi na kasi sinisipag ako ngayon. Pag in-air dry ko kasi to, tatama rin na ako sa mga susunod na araw. Siguro mga 1 buwan ko na tong maitatanim or bago itanim. Ayan o, nilagyan ko lang siya ng rooting powder. Po pwedeng cinnamon powder, po pwedeng wala. Ako naman may ganito lang. So, ubusin na natin. Ito, lalagyan ko lang siya ng konti. Wala na to eh. O, ubus na siya. Ubus na, ubus na. Kung di ako nagkakamali, sa Cavite ko to nabili before. And isa to sa mga aloes ko na mabait. Actually, halos lahat naman ng aloes natin, mababait talaga. Pansin ko lang. I-leave muna natin siya ng 30 minutes to 1 hour and then babalikan ko na lang. So, hi guys! I'm back at malamig na yung kape ko. Kape tayo ulit. By the way, kung itatanong nyo kung ano yung gagawin ko dito sa potting mix natin, ay ihalo ko lang siya dito dahil ito naman ay magagamit pa. Ang wag na wag nyo lang siyang gagamitin or I mean, wag na wag kayong gagamit ng potting mix na ano bang tawag dun? Na may mga mealybugs na yung halaman na inaprot nyo. Or may mga gumagapang. O pwede nyo siyang lagyan ng Starkel G. Ay, oo nga pala yung Starkel G ko. Hindi ko nalagay. Ayan o. Kuha tayo dito ng ang ganda pa ng potting mix niya. Pakita ko sa inyo. Kaya lang kasi puro pumice na talaga siya. Ayan o. Kaya sayang, ang mahal kayo ng pumice ngayon. So, eto naman, may garden soil and vermicast. So, hahaluan natin yan. And coco peat. Bumili ako sa Shopee ng coco peat. Tapos, bumili rin ako ng coco chips. Ang ending, hindi coco chips ang ibinigay. Coco... Ano ba yun? Coco... Yung malalaki, nasa 4 to 5 inches yung laki niya. Hindi ko tuloy magamit.
Yan. So, ready na? Itong maliit ay actually ito ang ating gagamitin. Luma na rin tong paso na to. Aalis sana ako, pupunta ako sa Daiso ngayon para bumili ulit ng tray at saka ito. Kaya lang, meron pa pala akong ganito. Ito, namatayan to ng guys ng succulents. Hindi ko mabuhay-buhay yung Aeonium na nakalagay dito. Ending, gamitin na natin. Hindi ko na binanlawan. Kayo din ba nahirapan magbuhay ng Aeonium na varieties? Kasi ako dito, nahirapan ako. Ang last Aeonium na nabuhay ko, ilang buwan lang, tapos namatay ulit nitong nagtatag-ulan. Ayan. Dito ko siya ilalagay sa saktong paso para madali siyang maka-adjust. Ito kasing mga aloe varieties natin ay matagal talaga siyang mag-babies. Ayan, perfect. Ililipat ko ulit sila dun sa ilalim. Kung mapapansin nyo, tingnan nyo, ang haba nung kanyang, ano ba tawag dito? Yung dahon. Hindi dahon may tawag dito Pero basta yun na yun. Ang haba. Ibig sabihin niya, kulang sa araw. Plus, tingnan nyo, yellow-green. Pero pag ito po ay, hindi naman siya full sun na full sun. Pero pag tumagal siya sa araw or naarawan siya ng at least 4 to 5 hours or 5 to 6 hours, magiging compact yung kanyang yung kanyang dahon. Especially to pakita ko lang sa inyo yung isang aloe natin dito. Naarawan to guys. Parang halos magkamukha sila kasi. Magkaibang variety sila kasi ito ay si Aloe Somaliensis X Dorothea. Ayan Aloe Somaliensis X Dorothea. Yun yung kanyang ID. Halos magkamukha sila. And bigyan ko lang kayo ng example dito. Dati kasi ganyan din yan. Mahaba yung kanyang dahon. Kasi hindi gaanong naaarawan. Ngayon, compact na siya. Kasi naaarawan siya dito ng medyo matagal-tagal. Kasi nilipat ko sila ng pwesto. Nung nakaraan kasi nandun sila sa likod. And gandang-ganda ako dito. Lilipatin na rin siya sa mga paso nila. Kasi yung pot na ginamit ko sa kanila is yung clay pots. So, feeling ko lang gustong-gusto ng mga aloe sa clay pots ko. And pag gagamit pala kayo ng, ano ba tawag dito? Ng plastic cup or plastic pot sa ating mga aloe, make sure na mas lamang yung pames na ilalagay nyo para fast draining pa din. Pwede natin siyang paulanan. Kasi alam nyo guys, etong mga to, pwede siya na mauulanan once na stable or established na sila. Yun nga lang, dapat maraming pames ang ilalagay nyo. Etong next, ito talaga yung pinaka-mother sa lahat. Ayan sobrang haba. I think 12 inches to. At wala kasi akong paglagyan sa ibang aloes ko. Kaya sa ilalim lang sila. Katulad or kasamahan or kasama ng mga Haworthia variety ko. Kasi yung mga Haworthia natin, pwede yan ng bright light lang. Pwedeng zero light. Pwedeng medyo may araw. Pero mapapansin nyo pa rin, pag zero lights, yung ating mga gawa sa halaman, mapapansin nyo na kulang talaga sila sa sunlight. Yes, nabubuhay sila kahit zero lights, pero hindi maganda. Parang ang putla-putla. Kaya I suggest na once in a while, paarawan nyo pa rin sila. Ang liit na ito dito sa kanyang pasong to Pero gusto ko pare-pare sila ng paso. Tatatlo lang naman. Kung di ako nagkakamali, ang bili ko before sa kanya, isang dahon lang na ganito kalaki. Ito ganitong kalaki or I think ganito. Yan. Ganitong kalaki. Isang dahon lang 500.
nung basta 2 years ago. Kaya masarap mamili ng plants ngayon. Yung mga hindi nyo nabibili guys nung mahalang mga halaman, unti-unti nyong bilhin ngayon. Siguro nasa 100, 150, 200 na lang sila. Kasi meron na mga bagong breed na binibenta sila. Kaya yung mga luma, hindi na gaanong napapansin kasi mas gusto nila yung mga bagong variety. Next, kuha pa tayo. Kagabi, habang naglilinis ako dito, kasi tuwing gabi, naghuhugas ako ng sahig or floor kasi dito yung ihian or pupuan ng mga babies ko, ng mga doggies ko. Nag-ano na rin ako, naggawa na rin ako ng potting mix. Ito namang potting mix na ginawa ko na to is para sa ating house plants and succulents or kahit anong itanim ko is po pwede dito. Ang gagawin ko lang, kunwari, ang house plants ang itatanim natin, lalagyan ko siya ng coco peat and rice hull or kung meron man akong ano ba tawag dito, acacia leaves, acacia barks, po pwedeng dagdagan. Pag mga succulents naman yung ilalagay ko, is dadagdagan ko lang siya ng more on pumice. Ayan, basta nasa gitna lang siya. Po pwede kong gamitin sa house plants, po pwedeng sa mga succulents. Para dire-diretso yung gawa ko once na meron na talaga akong itatanim. Sa ngayon, wala akong maitanim. Kasi hindi ako namimili. Hindi muna tayo namimili at madami tayong gastos. Ang paggawa ko sa ating mga aloes, para sure na mabubuhay siya, hindi ko siya dinidiligan pagkatanim ng at least 1 month. Yes po. Kahit yung mga gymno natin na mga variegated, 1 month or more than 1 month bago ko sila diligan. 'Di ba yung iba ang ginagawa? After 1 week, after 2 weeks, dinidiligan na pagkatanim. Ako hindi guys. Yan, patibayan sila. Pag may namatay ng wala pang 1 week, ibig sabihin hindi siya healthy. Hindi healthy nung nabili ko. Pag nabuhay naman ng 1 buwan ng walang kadilig-dilig is, ibig sabihin, yun yung palaban sa mga nabili natin. Ayan. Medyo moist kasi mabait naman si aloe na niripat natin. Try kong pumunta sa Daiso ngayon. Malapit lang naman dito. Siguro mga 15 minutes to, yes, mga ganun. 15 minutes. Dami ka assignment? Huwag kang sumama. Ay, sasama ako. Gusto ko sa Basta talaga, bibili lang ako ng Tupperware. Ito na guys, yung ating iniripat. So, no direct sunlight muna guys, kung gusto nyo na pabuhay sila. Agad-agad sa inyo. Tingnan nyo, oh. Aloe ka ba? Nakalimutan ko na kung anong aloes ka. Ayan guys, so nakakatuwa. Nakakatuwa. Yung kape ko malalaglagan ng lupa. After 2 weeks, after 2 months, ay ilalagay ko siya sa maarawan na. Dito. Di rin natinag yung gagamba. Tingnan nyo yung gagamba, oh, nandyan pa din. Hindi na tinag, oh, nandito pa din. Naripat ko na lahat siya, nandyan pa din siya. Mukha siyang plastic eh. Mas maganda to guys pag na siya, compact na yung dahon niya. Aloe what? Aloe ano ka ba yan? Comment down below kung anong classic aloe. After 2 years, eto na yung nakuha natin. 4 na piraso lang pala. Kala ko makakawalo ako dito or mga 7. At least lahat sila mother plant na. Etong pinakamaliit, ang size niya ay 6 inches. So yun guys, at dito ko na i-end ang ating vlog kasi ako ay nagplano na umalis para bumili ng tray. Bibili ulit ako ng tray kasi kulang ako ng tray doon sa mga lagayin ko ng gymno para maayos sila or lahat sila pare-parehas na naka-tray. Yung iba kasi nakalapag. So dito ko na i-end ang ating vlog at thank you so much sa panonood. Ayan, mabait lang to mga aloes.
isa sa masasuggest ko, or marami sa inyo na nagtatanong kung ano ba yung mga halaman na madadaling alagaan or hindi kailangan ng araw. Isa ito, si aloes, na maisasuggest ko sa inyo kasi hindi naman niya talaga kailangan ng sobrang tutok na araw. Pero po pwede po itong mga aloes na to sa araw or nasisinagan sila ng medyo matagal na araw. Yung iba nga sa bubungan to nilalagay eh. Ayan, yung mga yan sa bubungan nilalagay. Hala. Ngayon ko lang to napansin, guys. Diba? Ang dami kong ano kaya nangyari dito? I think po saya nung hindi nila alam na meron na ditong mga black na ganyan. Nakakapasok siguro sila dati. Kasi nung nakaraan naglaglagan yung mga yan eh. Hanggang dito, hanggang dun sa dulo, hanggang doon. Pero, binalik ko ulit. Ayun, ang lalaki na neto, guys, oh. Ayan, oh. Meron pag natusok na ano to? Hulaan nyo. Ano ba tawag dito? Yung mabait. Mabait din to eh. Daily sunshine. Yun. Patong lang natin dito. Yan. Ito oh, lumalaki na siya oh. Dati kasi ang liit-liit na ito eh. Ngayon ang laki na oh. Huwag lang siya magkakasakit. So, see you guys on our next video. Bye!